Happy Sunday, church. Lingkod sa ta. Amen. Kadiyot. Amen. Happy Sunday. Ini yung tupag. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day. Praise the Lord. So, a few questions lang here. If you could measure the sea and the land's distance, how wide and deep could they be? If you could measure the earth and the sky, how far could it be? Akong Bisayon. Kung masukod nimo ang dagat o ang gilayon sa yuta, unsa kini kalapdon o giladmon? Kung masukod nimo ang yuta o ang langit, unsa kini kalayo? Mga kaigsuunan sa tinuod, dili kani masukod. Amen? So sama kini sa gugma sa Dios Amahan, dili nato matugkad kung unsa kataas, kung unsa kalapad, kung unsa kalawom, kung unsa kahabog ang gugma sa Dios. Amen? In Psalm 36 verses 1 to 4, makita nato nga ang pagkadautan sa tawo, the total corruption in human's heart. In verses 5 to 9 sa Salmo 36, gipadayag ang kinaiya sa Ginoo, His mercy, His compassion, or in Hebrew, His loving kindness, nga dili masukod. And it says in Salmo 36, 5 to 9, ang imong gugmang walay paglubad o Ginoo, miabot ngadto sa kalangitan. Ang imong pagkamatinud-anon ngadto sa kapanganuran, ang imong pagkamatarong sama sa kabukiran sa Dios, ang imong mga paghukom sama sa usa ka dakong kahiladman. Ang tawo ug mananap imong giluwas o Ginoo, pagkabililhon sa imong gugmang walay paglubad o Dios. Ang mga anak sa katawhan midangop ilalom sa landong sa imong mga pako. Sila nabuhong sa kadagaya sa imong balay ug ikaw naghatag kanila ug mainom gikan sa sapa sa imong mga kalipay. Kay anaa kanimo ang tuburan sa kinabuhi, sa imong kahayag makita kami og kahayag. Amen? Akong balikon, David says, giingon niya ang attributes sa Ginoo nga, iyahang gugmang walay paglubad, His loving kindness, His mercy, His compassion toward us. Nabisan kita nakasala sa Ginoo, ang gugma sa Amahan, mas nagpatigbabaw. Amen? Ang sukdanan sa gugma sa Ginoo, gipadayag, pinaagi sa iyang anak na atong Ginoong Dios ug manuluwas na si Kristo Jesus. Amen? Siya mao'y exact representation sa tinuuray na gugma that He lovingly died on the cross for the Father and for us sinners. Amen? Muna ang kahitason, giladmon, dili makabulag ka nato. Ang impyerno o kamatayon, dili makapildi ka nato. Siya ang naghatag sa iyang Amahan sa pagluwas ka nato. Amen? Nagkupot ka nato, pinaagi sa grasya o hingpit na gugma. Amen? In Psalm 103 says, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. So let us all rise from our seat and let us all meditate and worship our God the Father, the source of love, the source of strength, the source of everything. Father in heaven, Lord, Ikaw ang Diyos nga matuod. Ikaw ang Ginoong Diyos nga puno sa gugma. Ikaw ang Ginoong Diyos na puno sa kaluoy. Ikaw ang Ginoong Diyos nga tinubdan sa tanan, O Father. And Lord, as we come to worship You, O God, may You ready our hearts. May prepare our hearts, O Lord. If there's any sin, O Lord, cleanse our hearts,
before you, O Father. And help us, O God, to glorify your name, O Lord, through your Son, Jesus Christ. We worship you, Lord. We magnify your name, O Father. Amen and amen. No eye has seen, and no ears has heard, and no mind has ever conceived the glorious things that you have prepared for everyone who has believed. You brought us near and you called us your own and made us join ears with your song. Oh, how high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. Oh, how lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. Objects of mercy, who should have known wrath, were filled with unspeakable joy. Riches of wisdom, unsearchable wealth, and the wonder of knowing your voice. You are our treasure and our great reward, our hope and our glory. Oh, how high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. Oh, how great is your love, oh Lord. How great is your love, oh Lord. Amen, God. Come gaze upon your Savior. Behold your great high priest. Draw near in awe and wonder. His strokes and spoken peace. Come rest from sin and striving. The source of grace, the heart that turns to Jesus is cleansed from every stain. Oh, how deep, how wide, how long, Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. oh, How vast His love for us. so lift your eyes
blood Christ it is finished. Our life is in His name. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. What now can separate us? Can death or pain or fear? We have this strong assurance. In Christ we've been brought near, and in His strength we'll labor. His promises are whole. Thus far His love has led us. His love will lead us home. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Amen, O God. Indeed, Lord, wala gayoy makatupong sa imuhang dako nga gugma, O Father. How deep the Father's love for us, how vast beyond our measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of bearing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon His shoulders. Ashamed I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why
Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. But this I know with all my heart. But this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. Amen, O God. We thank you, Lord, for your cross. We thank you, Lord, for your wounds. We thank you for your blood that was shed for us, O God. Corinthians 13, ningon si Pablo dinhi verse 4. Ang gugma mapaulibon o maluluyon, ang gugma dili masinahon, dili manghambog, ang gugma dili tigpasigarbo, dili magbinastos, dili mamugas alang sa iyang kagulingon, dili masukanon o madinumtanon, ang gugma dili malipay sa dautan, apan malipay kini sa kamatuoran. Muanto sa tanang butang, mutuo sa tanang butang, mulaom sa tanang butang, mula hutay sa tanang butang. Ang gugma dili gayon matapos. Og nasayod ta nga atong nakita dinhi nga mao ni ang meaning sa love. Love is an action words, and with all these things kani nga gugma is nagrepresent ni og naghulagway ni nga mao si Jesucristo nga atong Dios. Nga siya maoy ato ang gugma. Mo nang ikaw gako nga naa dinhi because of the love of God. Amen. So Father, we thank you, Lord. Salamat, Lord, sa imong gugma. Nga imong gugma, Lord, dili gayud matapos, O God. Bisan kami, Lord, mapakyason. Lord, we fail you, we sin against you, God, but your love is never fails every day toward us, O God. Manang, Lord, help us to see your love on the cross, O God, day by day. Because how deep is your love, Father, that you send His only Son toward us, O God. Thank you, Father. We bless you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Than the depths of sin and hell. He who was enthroned in glory came to bring us to Himself. My Redeemer's love is wider than the bridge my sins have made. He reached down into my darkness. He alone has power to save. Deeper than the rolling seas, higher than the mountain peaks, your love is all I need. My Redeemer's love is stronger than my fiercest enemies. He will hold me in the tempest. Through the flood He carries me. My Redeemer's love will lead
lead me to the deepest valley. He will shepherd. He will shepherd me and guide me. He will never keep me. Deeper than the rolling seas, higher than the mountain peaks, your love is all I need. Stronger than the rushing wind, shattering the power of sin. Your love is all I need. Amen, oh God. Hallelujah to you, Lord. Hallelujah to you, Lord Jesus Christ. Your love indeed displayed, oh God, on the cross. In that while we were still sinners, you died for us, oh God. My Redeemer's love grows sweeter as eternity draws near. I'll enjoy His love forever at His throne for endless years. My Redeemer's love, my Redeemer's love will fill me on the day I see His face. Amen. I will love Him back forever and forever sing His praise. Let us praise our God and forever sing His praise. Praise you, God, And forever sing His praise, and forever sing His praise. Deeper than the rolling seas, higher than the mountain peaks, your love is all I need. Stronger than the rushing wind, shattering the power of sin. Your love is all I need. Amen, Lord. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered sheep to be slaughtered, O God. Thank you, Lord. Thank you, God. Ang gugma mo, di matugha. Kanunay napahagod, di mausap Ang katahong ang katahong sa presensya mo. Kanahunan
daygon. Balaan ka, Diyos sa tanan, daygon imong ngalan. Daygon, daygon ikaw. Daygon ikaw. Balaan ka, Diyos sa tanan, daygon ko ikaw. Daygon ko ikaw. Daygon, daygon ko Hallelujah, Lord. We praise you. We magnify your name, O Jesus Christ. Amen, amen. Mayong hapon, mga kaigsonan. Mayong hapon. So let us all welcome each other with the love of Jesus Christ. Mahal niya tayo, kaya tayo'y narito. Nais niyang malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw, nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Let's sing this again. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y narito. Nais niyang malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw, nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Amen. Mayong hapon sa tanan. So, mga gamay lang na church announcement. Una sa tanan, nagpadayon ato ang Bible study sa Pasil. Matag Biyernes, alas 2 sa hapon. So, kinsa to mga taga-Pasil, among gi-encourage, ang gi-invite, ang mga katawhan nga mo apil. Matag Friday, alas 2 sa hapon. Ug naapod tay Bible study sa Ermita. Matag Wednesday pod na, alas 2 gihapon. And ato ading prayer meeting, praise God, is mobalik na karong February 1, that's the karong Thursday, alas 6 sa gabi, diri gyapon sa ato ang church. O naatay prayer and fasting karong February 10, 8:30 a.m. sa Living Word Inayagan, Naga. So, prayer and fasting, February 12, 8:30 sa buntag. O gidasig pod na ang katawan para sa pag-ingon niyo sa sinugdanan ni Pastor Ken na kanang manghatag ta og trucks. So napatay trucks dito og kanang kinsa buto ang ginahan na mo volunteer na atay ang manghatag tag trucks matag Saturday wag ato pong schedulean. And kinsa tay ginahan mo offer og song para sa Ginoo, doon lang si Jeneline Iyak para sa pod sa pag screen sa inyuhang mga kanta. O kinsa to'y ginahan magpa-baptize, magpa-baby dedicate, is doola lang po ko para po sa mga instructions o requirements na kinahanglan. And naapod tayo overview of membership before ta mag-start no sa Ephesians chapter 4 kay maghisgot si pastor regarding sa membership. So naatay overview ana karong February 25 ikahuman sa service.
And then sa Dulos IBI is magsugod na atong klase karong February 6, diri gyapon sa atoang simbahan, alas City sa gabi. So palihog lang ko na mag-answer ta sa lesson 1 na nasa study guide pages 4 to 5. So sa OT 102 mao na ang katong Joshua, Judges, and Ruth. O palihog po ko sa mga kinsa na Facebook, please like our Facebook page. Mao na ang Facebook/LWCC Pasil Outreach ug naapod ta YouTube channel mo gyapon youtube.com/LWCC Pasil Outreach. Og karon pod gracias sa Ginoo no na kanang sa mga katawhan nga nakalahutay sa ato ang OT 101. So karon mahatag certificates sa mga katawhan. So mamili. So karon is maghatag-tag certificates sa nakahuman sa OT 101 to recognize lang to kay by course man gud ni by course. So manas na human na mo sa OT 101 ang gigamit ni Chap nakalahutay. Gabi inon, those who endure will be saved man, those who endure will be saved. So karon is to recognize lang sa mga nakahuman para ma-appreciate niyo kato sang uban nga ganahan mo eskwela, madasig sa mo eskwela. Amen. So ikitawag ikadinig ako ni basahon nga karong klase day karong tawag ni Tuesday next Tuesday diya na ko ikuan ang naday nasla gi-prepare nga top 10 sa school daw, top 10. So nasla tuken nga madawat daw. So to encourage lang to give them reward kay nag-effort bias nag-answer kay na-top jud sila. So top 10. So kani amot appeal ba ni top 10 siya. So akong basahon certification of this certifies that Ryan Maranga has faithfully completed OT 101 the Pentateuch of the International Bible Institute of London, Dulos Extension, given this 28th day of January 2024 at Living Word Christian Churches Pasil Outreach. So, yan. So, congrats. Congrats. Barog diya, kay picturean mo. Di kay basa lang. Sunod si Ani ka din Vincent Racaluna, graduate for OT 101. Oh, so... Imelda Leanilio. Imelda, wala pa mas Timmy. Peter Racaluna. Peter Racaluna. Congrats. Annalyn Generale. Dito. Annalyn Generale. Esterlita Palermo. Iyay ka. Congrats. Eleanor Horani. Oy, Eleanor. Jean Oncipido. Congrats. Jean. Jovelyn Di Macuta. Congrats. Constantino Igorola. Congrats. Ishanet Igorola. Congrats, Tino. Ishanet. Charlene Narvasa. Charlene. Nabasa. So, animos luyo ang uban, kay pa-picture ta. Saka mo, mga laki na lang, ana. So, pa-picture daw. So, picture. Diyan ka ba yun? Sige. Smile. Smile lang. Idada yung kuwan, ana. 1, 2, 3. Praise God. Amen. Pakantong Ginoo sa ilang badasigon nga pag-antubagyod. So, nga nakanilahutay sila sa it's all about, we know it's not about academic, but it's about knowing God. Mo man ang IBI, di ba? Nga makailag ta sa Ginoo. Pinagi sa iyang pulong. So, kung ganahan mo magpa-enroll, doon lang yung Charlene sa 102. Pwede pa mo magpa-enroll sa 102. So, next class, kata February 1, ato ang klase, dinilang yapon. So, magdana mo siyang assignmentan. Nadunggan ako, nagtubag na itong uban. Excited na kayo.
Advance kayo. Probably 6 days. So, praise the Lord. Nga kan. So, pala ko ablis yung Bible sa Ephesians chapter 3. So, karon mag-continue ta sa chapter 3, verse 18 to 19. So, kani nga duha ka verses na pod nga atong pagatun-an karong adlaw, karong hapuna about sa pag-ampo sa gahom sa pagpanabot. Pray for power of understanding. Mao na akong title. Og ang team na to is prayer for enablement. Nga mag-ampo gyud ta nga ato yung ma-apply ang kamatuoran nga atong nahibaw-an may tungod sa pulong sa Dios. So nakita ba nimo nga sa imong pag-quiet time alone each day sa Ginoo, sa iyang pulong or bin sa pag-ampo nga lisod na kayo nga duty. Diba? Wag di na kay ka malipayon, bago na kay enthusiasm nga mabuhat ani nga makighimamat sa Ginoo. Or imuha bang espirituhanong kinabuhi is muwag na lang siya routinary or gauga na sa atong paglakaw isip Kristohanon. O kanunay baka mapildi sa sala o sa temptasyon. So, nasayod ta, kaning mga butanga is mo ni ang rason nga nung ingani ato kahimtang sa espiritu nun kay nga naman kay wa kay tanhay gugma pag-ayos Ginoo. Sama sa managuyab kung bag-o pa ka matunog panaguyab first life di ba tibok kinabuhi siya pag yun mo naon. Di jud ka pwede malate. So kung sa pakakapoy nimo imog yung adtuon. Di ba? Imog yung i-message wa man mo chat, wa man mo text. So, but we know sa tanang butang lahi sa nang butanga nga ma-fall in love ka, pero lain sa nang butanga nga ma-sustain inyong gugma. Di ba? Nga mo-grow mo og lawom pila ka tuigan. Mo na ang gugma sa matag usa na to, even tao man na or labaw sa Ginoo, wala na nag-base sa autopilot nga pasagdaan lang nimo. Kinahanglan mo make do kag effort nga ato ging workout nga magpadayon itong gugma sa Ginoo. Even sa relasyon sa isig katawo. Mao ning tinud-anay sa ni mo ning ang kamatuod gyud in regards sa atong pagkahibalo sa paghahigugma diha ni Kristo. Ang paghahigugma nato ni Kristo wala sa nagbasi nga autopilot lang sa diyang nabalot mong kaluwasan. Kung dili sa diyang naibaw-an nimong kaluwasan, kinahanglan mo grow gyud ta sa atong pagkaila sa Ginoo man na mangiskwela mo kay BI. Kay knowing God na and most of all, dapat malawom gyud ta sa pamaagi sa Dios ug malawom gyud atong paghigugma sa Dios. Mao ni akong title karon is Prayer for Power of Understanding. Unsa mga understanding ang gugma ni Kristo. So that is why nga kadaghanan nato as believers, we only read batag Bible but we do not meditate and ask God, Lord, help me to understand your word. Nga mo pasikal gyud nga mo motivate gyud akong gugma diha kanimo. So, mao ni karong hapuna nga atong tukyon karon in verse 18 to 19. So actually is atong makita gyud dinhi nga ang pag-ampo ni Paul sa kada verses iya yung giduot ni ascend gyud nagkasaka gyud kung unsa gyud ni nga klase nga pag-ampo nga angay toy ampo isip Kristohanon. So ganahan ko palihog kog barog ta atong basahon ang verse 14 hangtod sa 21 but mo focus ako sa 18 and 19. So that masud ta sa context ato lang sugdan sa 14 para ang flow of thought na to ni Paul is atong masud yapon sa ato ang pagtulunan. Tungod niining maong katarungan, ako magluhod sa tubangan samahan nga maoy gigikanan sa ngalan sa matag banay dito sa langit ug din sa yuta aron nga sumala sa iyang nahingapin nga himaya itugot unta niya nga malig-on kamo sa gahom pinaagi sa iyang espiritu diha sa kinasuluran sa inyong pagkatao. Aron si Kristo magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo aron kamo ingon nga mga pinaggamot o pinasukad diha sa gugma makabaton unta og gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan kun unsa ang kilapdon ug ang gitas-on ug ang gihabugon ug ang giladmon ug sa pagkahibalo sa gugma ni Kristo nga milabaw sa tanang kaalam aron mapuno kamo sa bug-os
nga kahingpitan sa Dios. O ngadto kaniya nga pinaagi sa gahom nga naglihok sulod kanato makahimo og labaw pagayod kay sa tanan. Natong gipangayo og gihunahuna. Kaniya maanaa ang himaya diha sa simbahan og diha kang Kristo Hesus ngadto sa tanang mga kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Let's bow down and head and close our eyes. Father, we thank you, Lord. Thank you so much, O God, Lord, that you are a Redeemer, O God. Ikaw mo'y naglukat ka na mo, Lord, because of your love. Thank you of your great mercy and love, Lord, that nahimo ning possible, O God, that nakabaton may kaluwasan, O Lord. Mo nang Ginoo, ubanin mi, Lord, kung mga puna, nga ikaw mag-abli sa kasing-kasing Lord, sa among hunahuna, Lord, that we may understand your love, O God, so that we can respond also, Lord, nga deeply so much in love with you, O Lord. So thank you, Father. Gamhin lamang ka, Lord. Use me, O God, Lord, as your microphone, O God, Lord. Use my lips, O God, a clay of lips, Lord, to preach your word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lingkod ta, palihog. So, kani nga passage, sama sa ngingon for us, nagsugod ka nga series is, mao ni ang ikaduha nga pag-ampo ni Paul sa book of Ephesians. Nasayod ta nga ang letter ni Paul, every time he writes a letter, nagyo na ang blessings of prayer. And we know, ang first niya nga prayer yun sa Ephesians 1:15-23 is about a prayer of enlightenment. What do you mean by that one? Ang pag-ampo nga makasabot ta sa gihatag nga panalangin gikan sa langit sa Dios. Ang atong eleksyon, atong kaluwasan, atong redemption, nga kinsa ta diha ni Kristo, atong identity. O karon nga gikan sa 1:15-23, karon nga pag-ampo gi-emphasize ni Paul nga ang pag-ampo sad nga atong ma-apply ang kamatuoran. Ang truth nga wala ma-apply, unsa man, dili gyud na siya enough. Dapat ang truth ma-apply gyud nato. Mo na nga di ra kutob sa atong nahuna. So mo ni ang gingon ni Paul sa tanang kamatuoran nga atong nadawat from chapter 1 verse 3 hangtod chapter 3 verse 1 to 13. Mo ni atong posisyon. Mo ni atong identity. Mo ni karon ningon si Paul nga ato ning i-apply atong identity, nga atong lakwon. Amen? Atong ikinabuhi. We need to live for it. Not only just a hearer, mo nang James said, not only a hearer but a doer of the word of God. So, mo ni siya ang sermon concept nako is pray for power of understanding. Pag-ampo nga tagay kagahom sa pagpanabot. We know kadaghanan sa mga tao lisod gyud mingon lisod kay sabton. Even though sa yon sabton, di lang yung ganahan mo sabot kay ngano man alakansi man sila. So, but kani prayer for power of understanding is about kinsa ta diha ni Kristo. Number 1, point 1. Unsa tong pray nga about power of understanding? The vastness of Christ's love. Ang kadako sa gugma ni Kristo. Manang verse 18. Ikaduha, unsa man atong ipag-ampo gyud nga makasabot ta nga ma-experience na to ang gugma ni Kristo. Yes, natay knowledge, gabi ang gugma ni Kristo, pero wala to ma-experience, warasad. Di ba? O ikatulo is kung kagibaw na ta na experience, dapat mo grow mature sa gugma ni Kristo. Yes, na-experience na to, pero wag yun ta ni grow mature. Mga bagapon, naigugma ba ta kung, unsa man, comfortable lang ta, pero kung di ta comfortable, di na ta may gugma. Diba? Which is selective kay atong gugma. So mo ni ang 3 points nga ga-flow dinhi sa verse 18 to 19 nga atong tikyon. So we are in the middle of Paul's second prayer for the Ephesians. In the first part, atong nakita ni nga niampo siya nga ang mga katawhan sa verse 16-17 nga tagaan gud sila resources sa riches of His glory. We need to understand, last Sunday, di man ako iniwali sa Sunday, di ba? Naman may guest speaker din last Sunday is nga, ang ingon nga, we have unlimited resources. Di ba? Limitless resources. Because according sa riches sa iyang glory, nga tagaan yung tagkusog sa gahom sa pinagi sa balang espiritu, atong inner man, which is atong real man, atong real you. Amen? Ang balang espiritu, atong kalag. Kay tukod kay si Kristo nagpuyo na matong kasing-kasing dapat mauna atoy ampo gyud nga mugrow gyud ta
nga dita nga natay mga unlimited resources. Di gyud ta mahutdan gyud sa unsa man tong pangayoon sa Ginoo. So kaning next step, it actually built upon kay si Kristo nagpuyo naman sa tong kasing-kasing pinagis pagtuo, manang verse 17 is rooted in love and grounded in love. Di ba? So mo nang pundasyon, it means nga atong kung na pundasyon na tas gugma dia, dapat atong iampo nga atong masabtan. Ang unsa man ang kalapad o kadako sa gugma sa Ginoo. Nga nataylaw mga pagpanabot nga mubiyan pa sa kahibalo. Surpasses knowledge. Mao ni dapat di lang kutob kay ang knowledge kanang mulabaw pa si mong kahibalo kaya atong gugma kutob sa kahibalo, wa gyud application. Dapat mas muhibaw pa sa kahibalo ang gugma gyud tong mibaw-an. So mo na ang final result is kay napuno naman ta sa fullness of God og na-experience tong gugma ni Kristo, mao ni nga atong masinati gyud atong full spiritual maturity. Kaya atong mag-build up atong kinabuhi sa gugma ug pinaagi sa gahom sa Dios. We can know the love of Christ and there's a lot of unknowable even the love of Christ. Daghan sa tang dili masabtan sa gugma ni Kristo. Mao ni akong i-unpack niya. Yes, makibaw ta sa gugma ni Kristo, mas daghan pa gyud ta nga dili nato matugkad pa gyud ang gugma ni Kristo. So manang si Pablo nag-ampo gyud og nagahuhag sa mga magtutuo sa Ephesians nga dapat ang mga magtutuo mo activate gyud ilang pag-ampo para mahimo silang matidulanon nga mga anak sa Dios ug makahatag sila himaya sa Dios Amahan, so that they can glorify the Father in heaven. So pray for power of understanding. Mao ni siya. Verse 18. Ako lang ingon sa English ha. Dinhi sa kuan is makabaton unta ug gahom. Klaro kay sa Cebuano nga may be able to comprehend. So the word in this kani nga kuan is mo ni ang pag-ampo ni Paul ikaduha gikan sa verse 16. May be able. Kay ngano man, if you look at sa Cebuano di makita ang English dinhi. If you look at sa English sa English Bible is may be able ba, pero sa Greek text na siya that, na siya hina. It means so that. So it means sa purpose result statement ni sa language nga sa original language. So it means ika-second request ni niya gikan sa 16. Ang 16 na ba makita ng verse 16 that gapon. Actually ang meaning na so that na siya. Di na siya preposition, it's a conjunction word. So manang verse 17 sa Greek language what na so that naroon nas verse 16 gyud, sa English man nagibutangan og so that sa verse 17. So ya dinhi sa the same sa 18 wala na sa atong English wala siya so that, pero sa Greek language na nanay that, in order that, in the purpose of that, laktod pagasulti nga kuan. So mo ni nga gitagaan ko ni ikaduha nga request gikan atong first because naani siya conjunction word nga so that ako ning i-explain para masabtan na tong unsa gi application sa purpose result statement sa kada verse. Mani nga the word may be able sa Cebuano klaro kay gahom. Di ba? Gahom. Nga tong makita dinhi. So unsa may rason? Unsa may purpose atong nganong maampo ta ani? Number one, if you look at the English Bible sa 70 sa kuan, abot na ba sa Cebuano? Cebuano 17, look at the word gugma. 18, gugma. 19, gugma. So it means nga, it's about the love of God. Nga angay na itong iampo nga makasabot gyud ta sa gugma ni Kristo. Amen? Sa 17 is mahimutang pundasyon sa gugma ni Kristo. Dapat natin pundasyon sa gugma ni Kristo. O din sa 18 is dapat masabtan doon sa kalapad ang gugma o kahabog, kalawmon ang gugma ni Kristo. And 19 sad is ato sang ma-experience at the same time nga mo-grow ta mature sa gugma ni Kristo. So, makita nimo ang flow of thought ni Paul nga mao gyud ang iyang desire gyud og iya yung giawhag ang iyang mga audience or recipients sa book of Ephesians. At the same time, mao sa niya ang tinguha sad sa Ginoo dinhi kanato. Amen? Because we have the same God. Munang mao ni ang gi-address gyud ni Paul. So, yes, lahi-lahi man ta, paparihat ang tanan sa Ephesians. Parihat tag, unsa man, nagsimba tag Diyos-Diyos, sama silang Diyos-Diyos si Artemis. Baguha, bagay mo celebrate sa iyong daan nga Diyos.
Di ba? Last Sunday, ano pa gini karon? Last hugnat na ko noron. Nas mambaling ang kalangakan. So what to pray for power of understanding? Unsa man itong iampo nga gahom sa pagpanabot? Number 1, point 1, the vastness of Christ's love. Sa kalapad, okay ba si Cebuanos, vastness? Basta makita niyo sa verse 18, what is the breadth, the length, the height, the depth. Mo na siya, ang vastness. Kanang wag, matugi kanta ganina, katong vast, the love of Christ. Nga, di ni mo matugkad, way boundary, boundless, laktod pagasulti. Mana infinite, mana siya ang vast. So in English pa, may be able to comprehend. In ESV, may have strength to comprehend. Muna akong itanong ang mga translation lang. In literal standard version, that you may be in strength to comprehend. Look at the strength word, strength. In New English translation, you may be able to comprehend. NASB may be able to comprehend. NIV, may have power to grasp. So muna akong title. So makita niyo sa English, nila is strength, but ang common nila is about power. Gahum. Kaya because we have the Holy Spirit, that is why we have gahum sa pagpanabot. As 1 Corinthians 2:14, unspiritual man cannot understand the spiritual things. But we need to pray good nga makasabot gud ta. So it doesn't mean nga ang Ginoo na bahala. As believers, tagaan tag Holy Spirit, dapat natin responsibility to ask, seek and knock, as Jesus said in Matthew 7. Diba? It's a command. So, morning nga pray for power of understanding, dinhin ako gikuha gyud nga ang word grasp of comprehend is understanding. But ato nitigan, may be able, mo ni siyang, ang may be able is to have the strength na akay kusog. Unsa mga kusog? Kusog nga mukupot ka or pagsakmit nga imong yung kuptan o pukusan ang kamatuoran. Mo ni si Lakdor Bagasulti sa Cebuano. Sa English pa is, you have to have this, to lay hold of or seize. Seize ka na imong kuptan ba? Imong yung kaning sakmiton nga ikagyud diha nga kwan nga di ka siya makalihok. So it means imong kuptan ang kamatuoran sa imong hunahuna. Og di lang imong kuptan kamatuoran kundi imong masabtan gayud ang grabe nga gugmas Ginoo. Di ba? Mao ni ang kinahanglan nato i-pray as a believer nga atong masabtan yun ang kalapad o kahabog gayud ang gugma ni Kristo nga atong yung papuyon sa atong hunahuna atong kuptan. Kay kadaghanan to atong isalikoy ang kamatuoran sa gugma ni Kristo. Mangita tayong laing gugma nga mo na mo control sa atong mind. Amen? No wonder ganahan kay tag mga fairy tale nga gugma-gugma. Di ba? Mga batang Quiapo. So, manang the word may be able to comprehend. The word comprehends the idea of knowing or comprehending something. Ako sa naging English the idea of knowing or comprehending or grasping something. Grasp, ika na imo yung kuptan, manang grasp. But ang mind. So actually, it's the same with sa Joshua 8:19, tagalan ko nga, sa diyang Israel na-capture nila ang tawagan ni ang Jericho. So sila gyud nagkupot na, kabantay mo, grasping sa pagsud sa nila ni Joshua sa Jericho, ilan ang gikuptan ang Jericho. So nanag sila katungod, di na ka-overpower, kakuha mo, manay picture dinhi sa kwan nga ilang kwan. So sa verb tense, sa metaphorical nga picture ani, it means nga imong pagpanabot, imong gi-capture o imong gikuptan ang pagsabot gayud sa gugma ni Kristo. Imong gi-hold on. Imo yung gikuptan nga mao ni ang grabe nga kalapad sa gugma ni Kristo. So mo ni ang point ni Paul sama ni Pedro. Ato ni sabton mi ganing comprehend, maglisod ko ani. Comprehend is kabantay mo ni Pedro sa Book of Acts. Nasa sa balay ni Simon the Tanner. Nagpray siya lunch. Unsa may ang gipray dito? Watagibaw. Gapray siya dayon nay vision. Nay trans na tagak kanang dako kayong kurtina. So tawag kurtina ba na? Human na ay mga mananap og niingon day ang boys nga si Jesus Christ, Peter, kill and eat. So katong the animals is mga forbidden animals to eat as a Jew. Mao to ning tubag ni Peter is ang ningon siya nga
no Lord, kay di ko na pwede nga mukha ng unclean sa ako ang lips. So, ang tubag ni Jesus Christ, makita sa Peter, kaning taphaw kailang pagsabot, ay kanang wag kasabot sa meaning. Dayon, ningon si Jesus Christ nga, wala na'y hugaw, kay gilimpyuhan na akong tanan. Pero si Peter, wag siya kasabot. Ano sa man siya kasabot? Pag-adto na niya ni Cornelius. Ang meaning ato, nga wala na'y Jew and Gentiles sa kaluwasan. Nga, kitang tanan is luwas na gyud. So, ma-Jew Gentiles pa ka, luwas na gyud ka. Wala na'y hugaw, limpyo na ang tanan kung kisa tong mutuo ni Kristo. So, mo to ang pagsabot. Kung gikuptan na ni Pedro. Manang si Pedro is kibaw na siya, nga siya first nga ni preach sa Gentiles. Mo nang siya mo nagdasyawi sa gingarian, sa gospel. Kaya siya first nga niwali sa Hudiyo, siya first niwali sa Gentiles. Mo nang Book of Acts. Mana kung makita mo sa posisyon nga nayawi si Pedro gatang kuan og manok, di na mo nga sugat si Pedro mo mong sugat mo dito. Mo na siya gitagasyawi sa Matthew 16. Nga kung unsa yang i-preach dinis kalibutan, dawato na sa langit. Amen? So, mo na iya ang pasabot nga iya yung nasabtan na dito ya nakuptan ang kamatuoran, na-grasp gud niya unsay meaning sa ang vision. So, mo sa niya ang pasabot ni nga picture nga comprehending or comprehend, it means ato sang masabtan, makuptan gyud ang kalapad o kadako sa gugma sa Dios dinhi ka nato. Mo na siya angay na itong masabtan. Kaya nga naman, kadaghanan to mangita tagugma sa kalibutan. Ug di ta angay, di na to gusto sabton ang gugma ni Kristo. Kaya ang ngita gyud taglaing gugma. Di ba? Nasa mga gugma sa tawagan ni sa gadget, gugma sa friends, gugma sa nga mas mulabaw pa ni Kristo. So, manang we need to understand. So, unsa man, may be able to comprehend with all the saints. Ako ning klamon. Kani with all the saints, it doesn't mean para elite ra ang makasabutan ni. Ay, pastor ay makasabutan ng gugmas Ginooy. Hey, saints is pabiya ta. Believer, as long nga na kay Holy Spirit, makasabot jud ka sa unsa jud kalapad ug kahabog ang gugma ni Kristo. Amen? So, mo ni ang point, dili pasabot nga unfair ang Ginoo. As long nga you are born again, as long you have the Holy Spirit, you understand the vastness of Christ's love for you. Mo ni siya nga ipasabot ni Paul dinhi. Nga, mo na, dili pasabot nga, mo pray pa ta, Lord, himuha nga mahigugma pa ko ni mo more. Yes, it's kuan man na, but ang pasabot lang dinhi is, atong masabtan yun ang kalapad o kahabog ang gugma ni Kristo. So, yes, naman ni intellectual side, appeal man gyud ni, but that's not merely intellectual. It's a spiritual. Dapat mudagan yun sa tong heart. Mana nga ma-experience yun na to ang laom yun nga level sa gugma ni Kristo. So, unsa man itong makomprehend sa tanang santos, unsa man yun. Sa sunod, sa Cebuano pa, nuking Cebuano, sa verse 18, kung unsa ang gilapdon, og ang gitason, og ang gihabugon, og ang giladmon. What is the breadth, the length, the height, and the depth? So, unsa may makiunaw-unaw mong kani nga statement? It's about dimension. Di ba? Sukod man ni. Wide, length, height, depth. Di ba? Sukod ni. So, sukod. So ang makita ni is measurement. In the Old Testament, makita ta ni sukoda. Kaning height, wide, og ang length. Pero wide depth. Sama sa Ark of Covenant, makita nimo ang height, wide, og ang length. Sa temple ni Solomon, in 1 King, makita sa din nimo height, wide, og length. Unsa gipuno din ni? Depth. Di ba? So, usa kang object ha pasabot ni Paul dinhi. Yakibaw mo sa background ani, ang Ephesians, di ba, mga salamangkiro? So, nasila yung ani nga mga knowledge nga nay nagkupot gyud sa height, breadth, height, length,
og depth gyud nga mga spiritual forces. Pero ang point ni Paul ini, wa niya gigamit sa spiritual forces. But even though kung tanawon nimong text, why object unsa ni gihatag nga dimension o wa gyud tay laing reference kundi ang gugma gyud ni Kristo. It means boundless. Walay boundary. Manang sa unsa pa ka makasasala, sa unsa ka kapakyason, gugma gyapon ka ni Kristo. Amen. Wa siya nag-base gyud sa iyang gugma. Sakto pa manang nga ang depth, which is ang lawom, mo gi-add dinhi. So kani nga object dinhi is iyang gipangayo gyud sa mga santos nga ilang masabtan gyud ang gahom nga nasli gahom pagpanabot sa grabe nga gugma ni Kristo. As Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners or enemies, Christ died for us. Dali kita ka memory verse ani, pero we do not understand you deeply what it means to die for us sinners. Manang verse 7 ni lisod magi ka mangita nga nay magpakamatay sa maayo samot sa kaskaway. So makita nimo ang gugma kung sa gyud ka vast gyud. Ikaduha, Philippians 2:8, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So it means nga being found in appearance as a man. Nga nang gi-emphasize man ning Paul, nga nakitaan siya sama sa tao. He is God and he became a man. Nga ang Ginoo nga nahimong tao, nana niya gi-worship niya sa anghel, gi-worship niya sa creation, and yet he empty himself og nasanay sama nato nga usa ka tawo. And yet way sala. Manang gipaubos siya og nagpakamatay even dito sa cross. And 2 Corinthians 5:21, maning vastness. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Kabantay mo unsay naa sa sala, di ba lalim naa nimong sala? Awang kung nasa sala, na ba kay katinawan sa mong kinabuhi? Na ba kay, di ba hasul kayong kinabuhi sa tao nga ni sala? Kanang makasala ka, di ba, di kang mahimutang? Kanang, but He made him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might become the righteousness of God. When we say these things, is ang sin biya, nabiyay consequence, nabiyay punishment. That is why, ningon si Paul ini, this is refer ang kaning what is the breadth, height, length, and depth, God, is the greatness of our salvation. Kabig na itong kaluwasan. Ug wa na gyud mulabos itong kaluwasan. In Ephesians 1:3-14, unsa man nakagrabe ito, our spiritual blessings, predestination, election, adoption, redemption, love, forgiveness, and guarantee of the Holy Spirit. Mo nagingon ni Paul, dini nga grabe kitong kaluwasan. In Ephesians 2:1-10, unsa man tong former life, patay ta sa sala, atong pamagi sa kalibutan, pamagi sa yawa, pamagi sa unod nga tinguha og labos tanan, anak tas kapungot sa Dios. And yet, verse 4, because of His great mercy and love, He made us alive together with Christ. By grace you have been. That's the love of Christ. Question, nakay mabuhat sa patay? Nakay makuha sa patay? Nakay makuha sa masupilon? Diba, kung kita na yung anak, gaygo, pag-ausong na to, di pa kanon. Ako yung anak ko sa mga pamalearn. So, but makita mo, sa itong kagahig-o, naka-experience tag comfortable nga kinabuhi. And then, Ephesians 2:11-22, unsa pa man ang gugma ni Kristo, wa tay Ginoo, wa tay paglaom, wa tay labot sa saad. Amen? Ug labos na wa tay kaluwasan. Ephesians 2:11-22. Unya, unsa may sulti diya sa verse 13, and yet brought us near by the blood of Christ. That's the vastness of love of Christ. Mao na siyang the breadth, the length, the heights, and the depth gyud sa gugma ni Kristo. Mao ni ang gusto pasabot ni Paul sa Ephesians, sa simbahan sa Ephesians ug simbahan nato karon. Nga ato ning masabta, ato ning ma-comprehend gyud, nga ato i-hold back sa ato i-hold sa atong mind.
nga dapat mao ni ang mag-control sa tong mind ang gugma ni Kristo. If you go to Luke 22:41. In Luke 22, atong makita bigod din ang gugma ni Kristo. How? Diba sa diyang padung na siya dakpon sa Garden of Gethsemane, ningon sa dinhi ningon si Luke, and he withdrew from them about a stone's throw. And he knelt down and began to pray. Kibaw mo ngano ni knelt down siya? Because the heaviness of sin nga na siyang shoulder. Kay kibaw si Jesus Christ padung na gyud siya mo mamatay. Look at verse 42 saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Listen the tone of the voice of a son. Without sin, obedient son, God siya, and look at what he plead to his father. Paminawa, listen to what he said, Father, if you are willing, remove this cup from me. The word cup here is gamit sa Bible. Kung yung cup, kung tanaw ni mga reference, gamiton mo sa Old Testament, is the wrath of God. Nga napuno na ang cup, which is the wrath of God, ni awas na. It's a judgment sa sala. Ningon siya, Father, if you're willing, remove this cup from me. As if it nga ang amahan, wala na siya ilayang pamaagi. Napabay ilayang pamaagi ang amahan. Impierno ta, di talawason. Kinoo mangyapon siya. So makita nimo kung kadungog ka nga He is God, and He became man, ug nakakabasa ka ni nga, ni plead siya sa iyang amahan, it means, dili gyud sa yun, may lalong kapungot sa Dios. Then the Father is silent, the heaven is silent, ug lingon si Jesus, yet not my will, but yours be done. And verse 44, and being in agony, he was praying very fervently, as his sweat became like drops of blood, falling down upon the ground. In 47, while he was still speaking, behold, a crowd came, and the one called Judas, one of the 12, was coming ahead of them, and he approached Jesus to kiss him. But Jesus said to him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? When we read these things sa tong Bible, how many times to read? Mingon dita, sa bahisag yung Judas, nag-try doon against Jesus Christ. But we need to understand, we betray Christ every day. Every time we sin, atong gitry doon sa Ginoo. Every time mo pili ta sa sala, even though na conviction, kibaw na ka, giwarningan na ka, human kay mo tigbabaw, magyud ang unod, mas mo pili jud ka, we betray Christ. Nya mas worse pa tang Judas. Kaya we have the Holy Spirit. Si Judas wala pa. Kaya kung na pa si Holy Spirit, di siya maluwas. Ay, di sa ta siya may-perno. Luwas unta siya. So manang, I hope nga makomprehend o masabtan kita ning gugma ni Kristo dinhi kanato. Ato gini i-take hold nga ato yung maangko ning gugma ni Kristo dinhi nato. Amen? Minang inam tupad kupti ang gugma ni Kristo. Pikpika. Kupti ang gugma ni Kristo. Good. Ya kani nga gugma, ang gusto ni Paul said, para ang mga Ephesians nga magtutuo, mailag yung masabtan yun, dapat is mo surpass with knowledge. So, this kind of comprehension is dapat experiential. So, manang si Pablo ni dasig sa mga santo sa Ephesians believers nga ilag yung i-meditate ning kamatuoran nga ang gugma sa Dios for the sake of Christ nga ilag yung sabton, the fullness, ilag yung sabton, ilag yung kuptan kung unsa gyud kahalapad, kahabog, kataas o kalawmon gayud ang gugma ni Kristo. Hiba mo ang tenses sa Greek anis, ang meanings earliest tense means effectively and decisively. So sa to pa, ang gugma ni Kristo nag-epekto sa mga magtotoo. Di gyud sa pwede nga di ka kasabot. Mo effect gyud nimo if you are truly born again, if you are truly Christian, mo effect gyud ning gugma ni Kristo nato. Mao ni ang tenses dinhi. So di la sa kutob sa sulti kibaw ka but naagay transformation.
naagay kausaban sa tong kinabuhi. Mao ni ang tenses din. It's a completed action. Manang sa diyang musultita, we love Christ, pero di gapunta mo tuman niya. Mingon ta, ni-follow ko ni Kristo, pero nag-apas gapunta sa kalibutan nga pamaagi. Mingon ta nga, nahigugma ko ni Kristo, pero nagpuyo ta sama sa kalibutan. Magprititit gapunta. Ngayon ka, nahigugma ko ni Kristo, pero wag yun tayo tinguha nga mubasa, mubiditate, muampo, even for the expansion ng kingdom. We always excuse our busyness. Ngayon ko, nahigugma ko ni Kristo, pero wag yun tayo nagkinabuhi alang kang Kristo. Listen to this, brethren. Kung pila na kaka-years nga Christian, pero wag yun siya mo ma-develop ni mo, wag yun siya mong heart, it seems there's something wrong sa imong pagka-Kristohanon. Mga nang daghang kay mo kili mo Christian but does not act like a Christian. Mo na danger na ron. We can deceive ourselves but we cannot deceive God. Mailad tong kaugalingon pero dito mailad ang Ginoo. Mo nang ang dili gyud the matchless love of Christ, di okay ba misaya? Ang dili makumpara nga gugma ni Kristo is mao ta na ang motivating nga gahom sa mga magtutunga may gugma gyud ta ni Kristo kaysa atong trabaho, kaysa atong business, kaysa school, kaysa atong bana sa asawa, sa mga anak, even ministry or even yourself. Dapat mas motigbabaw pa gyud ang gugma ni Kristo. We cannot say we love Christ but we have no time to meditate in His Word. I love Christ but remember, you cannot love your husband, your wife, your family, your children, even anything if you do not love Christ first. We love because He first loved us. 1 John 4:19. So mo ni ang gingon ni Paul nga dapat ang gugma ni Kristo wa tay may sama ani. Nga mo to ni makamotivate na to, even willing tas to suffer for the name of Christ. So, muna nga, we need to examine our hearts. Kaya a lot of us, we have a lot of excuses. Manang atog yung pamalandungan and examine ourselves. Kaya muna mo pray good tag power of understanding. If we do not pray these things, ukaman go by good ta. Manang pag-ampo ni Pablo sa mga magtoys, di lang kay kasabot ta sa gilapdon, sa gahom, sa gugma ni Kristo. But musubol, ma-develop atong much deeper understanding of Christ's love. Ma-develop atong gilawmon nga pagpanabot sa gugma ni Kristo. How man? Ma-experience atong gugma ni Kristo. Maning point 2. To experience of Christ's love and to know the love of Christ which surpasses knowledge. So the word to know here is genasko. Sa Greek, it means experience. It's practically, ang word nga kuan is true experience. Nga idatisin nga halong experience sama sa uban nga mga Kristiyanon nga grabe na kay ka-lead sa Spirit, but in experience to the point nga imong knowledge nagyoy conception. The word know din here is actually gigamit ng intimacy between husband and wife nga knowing nga unsa man mugrow gyud ilang relationship ug mga anak gyud sila. So the word nga know din nga experience, it means nga nay conception sa imong unahuna nga panabot nga mugrow ka sa gugma ni Kristo. Nga ma-experience, masinati, gini mo nga magamhan ka sa gugma ni Kristo, nga mas mulabaw pa sa kahibalo. Di lang kutob sa kahibalo, kundi ma-apply ni mo, makita ni mo ang kaning gugma ni Kristo. So, dili ni pasabot nga ang mga believers nga may gugma sila ni Kristo more, pero importante man na, pero dapat ilag yung ma-experience ang unsag good kahabog, kalaw, kalapad, o gaytason ang gugma ni Kristo. Kaning no din wani nag-refer si Paul as mental exercise or intellectual assent. Kundi ang no din it means the empower nga imog yung makuptan ang measureless nga gugma nga ma-experience yun mo. In spite sa imong kalisdanan, in spite sa imong kawadon, ma-experience yun po na imong gugma ni Kristo. Muni nga gugma. Sama sa gingon ni Paul din nga sa Galatians 2:20, who loved me and gave himself up for me. Kapatay mo? Who loved me
Iya yung personal, He gave Himself up for me. Ephesians 5:2, just as Christ also loved us and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. In 1 John 3:16, by this we have known love, that He laid down His life for us. Look at your Bible. Kanang mga verses akong gisuwat. Kanang asya, ilisi nag-personal name nimo. Who loved me and gave Himself up for Kenneth. Just as Christ also loved Kenneth and gave Himself up for Kenneth. Mo na para ma-experience si mong gugma. Laktod pag-asulti, bisag ikaw pa usa ka makasala, pakamatian yapong ka ni Kristo. So, mo nang not because you are valuable, but because of His love. Kaya iyaw naman ang karakter. Mo nang even sa gugma ni Kristo, walay makahipahimulag kanato diha kaniya. Romans 8:35-39. Sa masagibasa din sa praise and worship, even death, even hell, even Satan, even famine, even sin, no one can separate us from the love of Christ. Amen? That's, mo na nga iputandi kayo na to nga ma-experience yun na ang gugma ni Kristo. Mo na, no matter how much nga hibawan na to ang gugma ni Kristo, pero wag yun ta musud sa iyang gugma, nga angay itong experience, wa ragyapon. Kaya nga naman, wa man kay affection. Di ma-develop yun ang affection ni mo diya ni Kristo. Man, no wonder you're easily to neglect Christ than to prioritize other things sa atong kinabuhi. Man na siyang which surpasses knowledge, it means parallel, means beyond unfathomable riches in Christ. Ang gugma ni Kristo nga atong dapat is beyond measure. It means dili gyud masukod ang gugma ni Kristo. Nga atong pagkahibalo nga ang gugma di ra kutob sa knowledge kundi atong ma-apply. Maning surpasses knowledge. Kaya a lot of us we can memory verse sa gugma ni Kristo pero walay application. Manang mas beyond measure pa sa atong pagkahibalo. Nga gikuan ni. Mo nang yes, nasa ingon nga may bawaan tong gugma, but most of the time, nasa gyud tay nga di nato masabtan gyud ang gugma sa Ginoo. Pani number 1. Wag gyud ta kibaw ngano ang gugma sa Ginoo is siya ni bayad sa itong sala, iyang gibiyan ng langit para sa iyang mga kaaway. Na siyang Father, mabitang if you understand the doctrine of sin, kung kinsa gyud ta nga masala, makaingon jud ka nga, Lord, nganong ako man? Wa may maayo nako. Di ba? So mo ni nga angay itong masabtan. So, di sa ginatong masabtan sad, nganong ikaw ako, nga si Kristo nagpakamatay, gibayad sala, nga even do nga, iyang pagani, gi-reject siya, gilangsang siya. Kaduha, unsa man, we can never know the knowledge surpassing love, nga siya mismo ni volunteer siyang kaugalingon. He emptied himself. Even though nanay niyang himaya, pero nagkinabuhi siya sama sa tao, even obedient to the point of death on the cross. And mostly, wag yun ta masayod, nga niantos si Kristo sa cross, nga ni siyagit, amahan, nganong gibiyaan mo ako. Sa kana lang nga point, nganong iyan ang gibuhat. Nya for the first time nga nabuak ilang relationship, watakibaw, no sana nagsugod ilang relationship kay they are eternal God. Anya tungod lang nimo nako. Nihilak si Kristo. Wa siya mahilak sa talatigo, wa siya mahilak sa crowning of thorns, wa siya mahilak sa nail. But diya siya ni cry out dingon ang Bible. He cried out to the top of his voice, my God, why have you forsaken me? That's the love of God nga dapat ma-experience yun na to. Kaya once ma-experience ng gugma ni Kristo, we are willing to die for Christ. We are willing to follow Christ even to the sake sa ato ang own life or sa work or sa business.
Kaya mo bini nagsugod ng Kristyanismo. Nya mo balik biya ta diya. So kinsa may makasabot gyud sa great love sa Ginoo dinhi kanato. Una dapat is ang Biblia nagtudlo kanatong dapat motubo ta sa tong awareness sa divine love. Love is the very heart of God. An essence of God. Manapsag, unsa pa ta ka makasasala ka salbahis. Sama ni Pablo, I am the chief of sinner. Pero, i-display niya pa ng gugma sa Ginoo pinagi siyang bugtong anak. Because God is love. 1 John 4:8. So in the New Testament, nagtudlo gayud nga ang Ginoo maoy nahigugma sa mga tao. Dili ang tao mo'y nahigugma sa Ginoo. Muna nga, kung ikaw nahimo naman kang Christian, imo gining masabtan, o imo gining isulob sa imong kaugalingon, nga ikaw, nakaplagan ka sa Dios dili tungod kay nangita, kundi ikaw mo'y gipangita sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagpuso na to, nagukod na to, dili kita. Mana nga, kung mingon ka nga, di pastor, ako may nangita, kadungog ko ni wali ko, ni minaw ko. Na, asa may tinuod na niya, ikaw ang Ginoo. Di ba? So, muna gitudlo sa Bible. Muna, ang law na ito pagsabot sa gugma ni Kristo, dapat mas mulabaw pa sa tong kahibalo. It means nga, ato gyud siyang ma-experience. Nga, even though na mga pipila nga di na ito masabtan, but ato gyud po ma-experience ang magnitude sa gugma ni Kristo. Muna, ang pag-ampo ni Pablo sa mga recipient niya, nga dapat mutubo gud sila sa pagsabot gayud sa gugma ni Kristo. Nga ma-experience gud nila. Nga ang Ginoo, nga siya mismo, is mo'y maghatag gayud og assurance sa mga magtutuo, diha pinagi siyang gugma. Muna nga, ang gugma sa Ginoo is mo niya itong motivation. To obey God, to obey Christ, to serve Him passionately, and to run sa sala, di ta magpa-influence sa kalibutan. Muna, a lot of us is easily to question the love of Christ, especially if there's something happened to us. Yes, I know it's hard, it's dili sa yun. But listen to this. Look at on the cross. If we do not experience the love of Christ, we always question the love of God toward us. Ano na yung anima akong life, nga akong mga nagian. Yes. A lot of us, we play victim manggod. And the only victim sa kalibutan si Kristo kay way sala. Yeah, I know victim ta, but given na because we're living in the fallen world. Sinful ang mga nagpuyo. But it's a sad, I know it's hard good sa mga na-abuse or anything. But remember, what matters man, ikaw, gipaila kas Ginog na born again ka. Na kay living hope. Amen? Muna focus on that. Do not focus sa past. Kaya di na to ni mga identity. Mga identity is, you are alive in Christ. Amen? Di ba, nga nanaka dyan ni Kristo. So, kung ikaw, is naggan ba kag question sa gugmas Ginoo, fix your eyes on the cross of Calvary. Diyan yung mamakita gyud ang unsa man, ang kalapad, kahabog, kataas, o kalawmon sa iyang gugma. Kaya even na to siya dito sa Calvary, ikaw ako nakabot gyud sa iyang gugma. Amen? Before the foundation of the world. So that is why, experience the love of Christ. Kaya kung di mo ma-experience the love of Christ, dapat atong foundation yun para ma-experience is, look at the cross. Dapat ma-reminded ta every day sa cross. Because cross changes everything. And lastly, di lang kutob din nga pag-ampo, mo ang last pag-ampo niya, that you may be filled up to all the fullness of God. Look at the word that sa English, which is conjunction word. Meaning, point 3 is mature, to grow mature of Christ's love. Si Pablo, ganahan siya nga ang gugma yun nila ni Kristo is mo-grow sila. Nga mo ilang gusto yun nga ilang lakon, nga mo spiritually mature sila diha sa Ginoo. Manang nga filled up is a vessel nga
gipunan. So, napuno ka. Nya fullness is sum total. It doesn't mean nga mahimo kang Ginoo, ha? So, ato ni tanawon sa flow of thought ni Paul. Ang point ni Paul din nga filled up is in Ephesians 5:18, di ba? Filled with the Holy Spirit. Di ba? Mga command. So, what does it mean is nga mo-grow ta sa, unsa man, kinaiyahan ni Kristo. Kaya si Kristo, nagpuyo naman nato, na sinati naman nato yung gugma, na-experience naman nato, dapat mapuno ta sa unsa man, kinaiyahan sad ni Kristo. Nga mo-grow ta sa gugma, sa fullness, dihas Ginoo. So, muna in Colossians 1:19, 2:19, nga ningon si Paul sa parallel passage ni nga kung si Kristo nagpuyo sa imong heart, you are complete in Christ. Muna siya, kung na yung manguyab niyo, mingon ng lalaki, you complete me. Gilad mo, no? Hindi na tinuod. Kaya only Christ can complete us. Amen? So, mingon kag-complete na ka ni Kristo, dapat di na ka mangita nga makasatisfy o makapatagbaw ni mo. Kung complete na ka ni Kristo sa gugma, dapat di na kauhaw sa gugma sa kalibutan, sa material things, or any success things, or anything nga mukhatag ni mo gugma. Only Christ can complete us. So, it means nga, to be filled with the fullness of God, it means we'll be like Him. It doesn't mean you will become like God. It means you will filled with His character, attitude, or even to control in the mind of Christ, Nga, you will act like Christ, you talk like Christ, you think like Christ. It is more manifestation of godly character. Di ba? Sa ingon, no? Di ba? Maning justification. Awang biya tagsabot justification. Justification is maning when God the Father look at on the cross, ang makita kita. Sa diyang nagilangsang si cross, si Kristo. So when God the Father look at us as believer, ang makita si Kristo. Muna imputed righteousness, double imputation. But the question is, kaya na naman nato si Kristo, kung ang silingan, o yung pamilya nga believer mo, tanan mo, makita ba si Kristo? Mo claim tag Christian, pero di yun makita si Kristo. But sad thing, daghan kay mo claim Christian, neglect ra ni, even in his own household. Sa kapila siya badlungon, kabila badlungon, di wag gyud sincerity ug wag gyud kanang actively nga willing siya i-work out iyang batasan, i-work out iyang Christ-like attitude. Because mo ni siya nasayop ta pagsabot sa sanctification. Muna ang gaon nato, grasya bitaw ang Ginoo, grasya bitaw. Ang grasya, gingon sa Romans 6, kiba mo si grasya, patay na ka sa sala. Verse 4 na, dapat newness na ka sa imong kinabuhi. Yes, grasya man Ginoo. But di siya mawang motivation ng grasya. Ang motivation na to is, unsa man, to kill sin. To put to death what is earthly in us. Di kaya ang sanctification na to is, nyampo man ko, nibasa mo kong Bible, huwag nilabot sanctification na to. Ang sanctification is to fight sin. To kill sin every day. That's sanctification. Yes, importante na itong basa ng Bible. Pero di na siya ang sanctification. Kaya sa dili Christian, with Espiritu, basa mag-Bible. Basa ng Bible yawa, ay nga, sanctification to niya. Kibawag yung Bible ng yawa. Diba? So, the more we experience the love of Christ, then we bear fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit, love, joy, peace, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, mani si Pablo sa pag-ampo niya ni, nga manaas sila, ma-fullness sila Ginoo, dapat is ma-dominate yun sila sa Spirito. Mani ang word dominates. Mo-dominar yun ang Spirito sa itong kinabuhi. Mani ang mo-grow ta, mature in the love of Christ. Mature is mo na, kanang mo-grow ka, sa lang translation sa English, perfect, but di mo ta perfect. Mature is kibaw na ka unsaan pagpuyo gyud as Kristohanon. Amen? But mala sa ni kadaghanan sa simbahan o Kristohanon, kibaw mo ang measurement sa dato examination nga ma-mature ta, ang isig ka magtutuosad. Mas maayo pa ko nimo. Di ba? Nagtusiyaw ba ka nang may pa ko kay nala usab na ko. Atong measurement si Kristo ay compare sa si ka magtutuo. Kusog kita mananaw
Remember, atong measurement, atong sukdanan si Kristo. Amen? Dili ang pastor. Yes, ang pastor makasala. Pero ang pastor, ang sige sa lifestyle sala, di na sa naangay sa nasiya, tagtagon. Ana lang po siya. So, manang, we need to understand, as sama sa household, sama ako nga, ginikanan, ganahan ko kung anak mo grow good. Mo sa nang Ginoo. Ganahan sa Ginoo mo grow sa ta. Sa gugma sa Ginoo. Amen? Manang, di sa ta mahimong mato, kung di na to ma-experience ang gahom sa gugma sa Diyos diha ni Kristo. Manang kinahanglan ato yung pangayoon sa Ginoo ang gugma nga may sama ta ni Kristo. Dapat ang matag-usa, di kay maampo pa ta ka na simbahan. Dapat matag-usa, musik gyud ta sa gahom sa Dios nga mahigugma gyud ta sa Ginoo. Kung mahigugma ta sa Ginoo, mahigugma sa ta sa tuang matag silingan. Sa simbahan, sa tong pamilya, even din sa kalibutan nga mga unbelievers. So, ang question karon, nigro na ba ka sa gugma ni Kristo? Inam to pa, nigro na ba ka sa gugma ni Kristo? Nabasa na ng Bible tibok tuig. Dapat na agyud tayo ang gugma ni Kristo. Brethren, if you do not act like this, muna siya nga atong kaluwasan wag kanang on the level good nga way klaro. Muna examine yourself whether you are faith. So, muna ang gugma sa Ginoo lawom kay tanan nga makita na to nga even nga ang gugma sa Ginoo wa gyud siya mingon nga wa siya time. He had a time. Di ba? Niyan gyud siya ngit-ngit nga kalibutan, makasalang kalibutan. Nga sa mga walay paglaom og dili angayan pakamatyan. Pero naa gyud time ang Ginoo. Ang question, laba kay time may gugma sa Ginoo? Which easily nga, I love God. The same sa tao. May gugma ko nimo pero wakay time. So, mo sa ni siya. May ngutang nga natay gugma sa Ginoo pero wag tay time mo meditate. Wag tay mo fellowship sa Ginoo. Mas daga man na tay time pag hinuktok. Kung sayon mo gawa sa swertres. Instead nga magkanta. Remember, ang Biblia nagsulti gyud, usa gihimo ang kalibutan. Iya nang gi-display ang gugma. Kung unsa gyud kalawom yang gugma, tinhi ka nato. Amen? Genesis 3. Pag wa pay sala, kibaw na ang solusyon ng Ginoo. Nga iyang ipadala yang bugtong anak dito sa cross. That is why, muna mohangyo ko mga higala, pagampo mo pagpanabot. Gahom sa pagpanabot. Nga unsa man ang gilapdon kahabog sa gugma ni Kristo nga ma-experience nato ang gugma ni Kristo ug mo grow maturta sa gugma ni Kristo. So I hope that this message is encourage us to love Christ more. Amen. Kaya ang gugma is dali kita mahigugma sa kalibutan sa tong kaugalingon nga mo claim tag Christian. So how about you? How was your relationship to God? Kumusta may mga relasyon? Sige no. Ngayon ka nga sabot ka, yes, gigugma ko, sige no. Ang question, nahigugma ba ka balik, sige no. Imo ba na-experience? So I want you to close your eyes, bow down your head. And ask God, Lord, do I love you? Nahigugma ba ko nimo, Lord? Every day, Lord, unsa ba gyud akong priority? Sala ba? Yung priority, saban yung priority. If you love Christ, what you kailangan priority? Kundi to fellowship gyud niya. In His Word, in His presence. You have time. But not time. Father, I thank you, Lord,
for this message, O God. I pray, Father, that you will enable us to understand your word today. Lord, help us, O God, that we may comprehend the love of Christ, Lord. Nga deeply, Lord, nga we are willing, Lord, nga to give up everything to follow you and to love you more, O God. Mana, Lord, salamat ani nga mensahe, Lord. Encourage us, Lord, nga pinasikat sa balang spirito, nga mo enable na mo, Lord, to love you more, even sa mulabaw pa sa mong kaugalingon naman. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, final